Alam mo ba na pwede mong subukin kung totoong mahal ka ng partner mo gamit ang isang tanong? Alam kong toxic ito masyado, pero makikita mo dito kung ano ang pagkakaiba ng dalawa. Ito ay ang pagtanong sa kanya kung saan siya mas takot, ang masaktan ka o ang mawala ka. Kapag sumagot siya na takot siyang masaktan ka, totoong mahal ka niyan. Ito kasi yung pagmamahal na ikaw ang nakasentro. Di siya gagawa ng mga bagay na ayaw mo dahil ayaw kanyang masaktan. At kung magmahal ka man ng iba, kaya kanyang i-let go kung yun ang ikakasaya mo. Ito ang pagmamahal na hindi selfish at walang hinihinging kapalit. Pero kung sinabi niya naman na ayaw kanyang mawala, minahal ka lang niyan dahil sa kaya mong ibigay. Ito yung klase ng pagmamahal na nakasentro sa sarili. Yung di niya kayang mabuhay na wala ka, dahil komportable siya sa mga bagay na pinaparamdam mo. Alamin mo ang pagkakaiba ng dalawa. Alam mo ba na may paraan para magustuhan ka ng kahit na sino gamit ang psychology? Napaka-epektibo nito at magugustuhan talaga ang ugali mo ng kahit na sinong tao nang di nila namamalayan. Ito ang tinatawag na spontaneous trait transfer. Ang dapat mo lang gawin ay kapag may kausap kang isang tao, magbanggit ka ng magagandang katangian ng isang tao na hindi present sa inyong usapan. Halimbawa, kung kausap mo ang crush mo, pwede mong banggitin na, ang bait pala nung best friend mo. Nakita ko siya kanina, tinulungan niya yung teacher maglinis. O nakakatawa pala talaga yung best friend mo. Kaya pala ang saya niyo palagi. Kapag kasi nagbabanggit ka ng magagandang katangian ng ibang tao, ang nakikita ng kausap mo ay ikaw. Yung ikaw ang nagtataglay ng lahat ng nabanggit mong magandang katangian. Ito ay natural na response ng utak ng iyong kausap. Alam mo ba na pwede kang mamatay kapag di mo na ilalabas ang nararamdaman mo? Ayon sa pag-aaral, kapag lagi mong pinipigil ang nararamdaman mo, malaki ang tsansa na magkaroon ka ng sakit sa puso, sakit sa tiyan, at paghina ng resistensya. Palagi ka rin makakaranas ng stress at mga mental health problems gaya ng anxiety at depression. Kaya kung may kinaiinisan ka, mas mabuti nang ilabas mo ang inis mo. Kung nagagalit ka naman sa isang tao, mas mabuting ilabas mo ang galit mo. At kung may nagugustuhan ka man, mas mabuti ring sabihin mo na. Dahil alam mong mas malala yung sakit pag nakuha siya ng iba.